Tapos yanigin ng magnitude 8.8 na lindol. Ang Kamchatka Peninsula sa Russia nitong Miyerkules. Buong mundo on high alert sa lakas kasi ng lindol. Naglabas ng tsunami warning sa mga islang malapit sa Pacific Ocean, kabilang na ang eastern coast o silangang baybayin ng Pilipinas. このように屋上に人が集まり始めてから30分以上、もう1時間近く経っています。 Milyon-milyon ang lumikas sa Japan at sa Hawaii. Pati ang PHIVOLCS o ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology agarang naglabas ng tsunami advisory sa mga probinsyang nakaharap sa Pacific Ocean. Meron po tayo diyang sea level monitoring stations. 6 hours po yung pagdating ng tsunami in the Philippines. Kabilang sa agarang pinalikas ang mga tiga-barangay Sabang sa Vinsons, Camarines Norte na nahaharap sa dagat. Lumayo kasi ang tubig sa dagat kaya maaaring sinyalis yan na magkaroon tayo ng tsunami. Pero imbes na naglalakihang alon ang rumagasa sa kanilang baybayin, ang dumating tone-toneladang mga isda. Ang sangkatutak na isda. Dala nga ba ng tsunami? Kwento ni Christian, bago ang tila tsunami ng mga isda, sa totoo lang daw, ilang buwan na silang inaalat. Halos isang buwan ng naranasan na hangin, nahirapan magdagat ang mga kabarangay. Kaya ang ginagawa, halos sa tabi lang nagpupunta para lang may ulam at may uwi. Ang kanilang pangamba na dagdagan pa nung naglabas ng tsunami advisory ang PHIVOLCS nitong Miyerkules. Takot po, although dahil first time po sa amin, nakakaba po yun. Lalo sa amin mga bahay dito talagang mga pawid lang po halos ang karamihan. Imagine po kung tatama sa amin dito yun, wala lahat ng kabuhayan, pati mga bangka, kasama sa aano rin ng tubig kung sakali man. Pero ang pangamba agad na palitan ng tuwa. Nung ang umalon sa kanila, sandamakmak na mga isda. Biglang gumalo yung dagat. Nagpunta na po sa tabing buhangin. Po yung oras na yun, talagang bawal pumunta dahil may advisory ng tsunami. Hindi na rin po maiwasan ng mga barangay tanod namin dahil sa pagkakataon na para makahuli sa makaulam po sa tagal ng panahon nga walang halos nahuli. Ang buong barangay tulungan sa paghila ng lambat papuntang Pampang. Let's go! Pagkaahon, ang mga residente, kanya-kanya ng hakot ng grasya. Ang ilang mga bata, nakidampot na rin. May gumamit ng tinatawag nilang silok o maliit na net. Timba. Plastic bag. Plastic bottle ng tubig. Pati na, tsinelas. May nahuli silang kung tawagin nila, bulinaw. Suma total, umabot ng mahigit 25 na mga banyera ng isda ang kanilang nakuha. Yung po mga tumulong, binigyan ng may bangka ng halos mga tig 2 kilo. Tapos po yung mga natira, yung nakapay-5 banyera, binenta na po yung sa kabilang bayan. Napakalang biyaya sir sa amin yun. Halos buong barangay populasyon namin dito nakaulam po nun. Libre ulam ko na po na halos sa 3 araw nun. Siguro nga dahil sa lindol, nagalaw yung dagat, kaya yung mga bulinaw o dilis na yan, naglabas sa kanilang lungga. Ang teacher namang si Badet na nooy nasa bayan, todo ang pag-aalala sa pamilyang naiwan sa Barangay Sabang. Sunod-sunod na po yung alert sa cellphone. Ano yan? Ang ingay. Tapos, Ma'am, MDRRMC, nagkaroon daw po ng earthquake sa Russia. Magkakaroon daw po ng tsunami. Nandito po yung pamilya ko nun sa Sabang. Siyempre, ako po bilang malayo, nagtuturo. Hindi po maiwasan na mangamba ka. Pero laking gulat niya na ang bali-balitang nakarating sa kanya, imbes na disgrasya, grasya,
ang bumungad sa kanya. 17 mga tiklis ng bulinaw. Na-amaze po ako sa sobrang dami dahil sa at age of 38, doon ko lang po nakita or na-experience yung ganong pagkakataon na napakaraming isda po talaga. Ang ibang isda, para hindi masira, ginawa nilang tuyo. Instant, ibilad kagad na abot pa sa araw. Epekto na ba talaga to ng tsunami? Nabulabog ang dagat kaya nagkaroon ng maraming bulinaw dito sa gilid ng dalampasigan namin. Pero ang sangkaterbang mga isdang ito, dinala nga ba ng lindol o ng tsunami? It is actually more on the weather disturbance. Kung malapit po yung lindol, maaari po yan na iistorbo yung mga isda. Pero sa tingin ko, itong paglindol sa Russia recently ay baka hindi na ito magdulot ng kaguluhan sa mga isda natin. Ito po naman ay kaugnay ng seasonality ng isda na during monsoon seasons, nagkakaroon po ng spawning or pangingitlog malapit sa mga baybayin. Bagamat hindi naman naapektuhan ng Pilipinas ng tsunami, paalala ng PHIVOLCS, huwag magpakampante. Lalo't sa kasaysayan, ilang beses na ring niragasa ng tsunami ang ating mga dalampasigan. 1960, lumindol sa Chile. Ito ay pumatay ng more than 30 Filipinos kasi wala tayong naramdaman na lindol kasi yung tsunami nang galing sa Chile. Mas katakutan po natin yung local tsunami. Kasi po, in 2 minutes, maswerte na po, in 15 minutes, ang mga bayan-bayan sa Pilipinas, pwede pong dumating yung tsunami at sobrang taas. Kami po ay nagsasagawa po agad ng information dissemination. Sakali po magkaroon po ng kunting pagtaas ng ating tubig, nakaredy ang evacuation natin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang sakuna na sana ay hindi mangyari ay biglang naging isang biyaya sa amin. Kapag may tsunami alert, kalimitang takot ang kasunod. Pero sa Barangay Sabang, imbes na malalaking alon, umagasa ang banye-banyerang mga isda. Paalala lang po, tumagsama ng grasya. Huwag magpakampante, dapat laging handa.